alam mo, Prof, talagang para sa akin, winalang yata yun ni Duterte. Pero mo, Prof, kung matatanda mo si Manay Gina, Manay Exactly. Gina Lopez. Yes, yes. Yan ang advocacy niyan, protektahan ng ating mga kalikasan Exactly. Diba? Exactly. Kaya nga naging DNR Secretary. Exactly. Saglit. Tapos pinagtulong-tulungan nila kasi kumukontra Kumukontra doon sa mga, yung mga Chekwa pala kanya-kanya na ng hanap ng kung saan sila magmimina. Exactly. At hanap na ng mga bundok kung saan gigibain at papatagin para makakuha ng mina. Yun, ay kaya ang nangyari, yung mga kaalyado ni Duterte, binuli. Tama. Oo. Si Manay Gina, yun, nangyari. Napaaga Na kung tutuusin, pwede namang tayuan ng dating Pangulo yan. Pwede niyang tindigan. Pwede niyang tindigan. No? Mali pala yung salita kung tayuan. Baka hindi niya gusto yun. Ang tawag dito, kaso, siyempre, mas pipiliin niya yung... kung saan po siya nakikinabang. Kung saan siya nakikinabang, sino yung mga mas malalapit talaga sa kanya. At ulitin natin, no? Bukod tangi itong gobyernong to na mag-a-appoint ng isang banyaga. No? At alam mo, hindi yan, hindi yan pinag-usapan, hindi yan kiniston. No? At yun ang matalinghaga sa akin. Kasi Prof, parang si Digong noon kung ano yung gusto niya, yun na talaga Hindi mo pwedeng baliin. Kung maihalin tulad mo sa sinasabi nila kay Apo Lakay noon na diktador, mukhang si Digong ang diktador. Mas diktador. Siya ang pinaka-diktador. Alam mo, siguro hindi diktador in the sense na yung old school na hinihigpitan tayo. No? Pero underneath of it all, talagang kontroladong-kontrolado tayo. Alam mo, napag-usapan natin ng West Philippine Sea, ang mga minahan, hindi pa natin pinag-usapan yung mga public utilities. Nako. Alam ba ninyo na yung kuryente ninyo anytime pwedeng kontrolin ng bansang China yan? Nako. Kanino at sino ang rason kung bakit nagsimula na puro Chinese ang nagpapatakbo ng ating kuryente. No? At pumunta po kayo doon, pag-imbestigahan ninyo. No? At kung hindi totoo yung sinasabi ko, mas maganda, mas gusto ko ngang mali ako Pero kung totoo, kailangan pag-isipan na nating mabuti kung tama pa ba itong ginagawa natin na pagiging pakikipagkaibigan. Kasi alam mo, kung ako ang bansang China at gusto kong kaibigan ng Pilipinas, hindi ko naman dapat siguro ginaganito yung mga Pilipino. Tama po. Tama. Sabi ko nga, bastusan na ito No? Tapos i-insist pa ng grupo nila na kaibigan ang bansang China. Hindi ko maintindihan. Sorry. So Prof, yan po ba yung tinutukoy niyo po ba? Yan po ba yung NGCP? NGCP, exactly. Ilang beses natin natalakay yan, Prof, sa ating mga vlogs. Gawa nga ng yan nga, sabi nga nila tama yung sinasabi mo. Na anytime, pwede nilang i-shutdown tong kuryente natin at talagang iparalisa yung gobyerno natin sa pamamagitan ng kuryente lang. Alam mo, parang home TV shopping ito Wait, there's more. Meron pa. Meron pa. Nako! Yung mga telco natin. Siguro tanungin ninyong mabuti kung ano ang mga ginagamit nila, hindi lang mga ang tawag dito, hardware facilities ng telco. Puro Huawei yan. Siguro dapat tanungin nila bakit sa ibang bansa banned ang Huawei. Prof, ayan ba under sa DICT yan? Exact. Nako, bisita namin noong nakaraang araw lang dito yun Sayang, no? Dapat pala. Nananawagan kami kay Secretary Henry Aguda. Nako, may katapat ka din maraming katanungan si Prof. Ed Tayaw. Hindi naman na bago yan Actually, bago pa naman nagkaroon ng DICT, issue na yan. No? At sa totoo lang, kahit to a certain extent, kailangan din natin tanungin yung mga telcos. Kasi regardless whether you're talking of PLDT, Smart, or Globe, pagkakakwento sa akin nung isang kumpanya, yung Now Telecoms, kung hindi ako nagkakamali. Now. Oo. No? At yung Now Telecoms, kung hindi ako nagkakamali, puro mga malalaking negosyo lang yung kaya nilang servisan pa. Hindi pa nila kaya yung mga personal accounts. No? But the long and short of it is,
pati software na ginagamit ng mga telcos, Chinese. Oo. So, alam mo talagang it will take so much, not only time, but siguro bagong kapital para mapalitan nito lahat. At the end of the day, napabayaan natin talagang sobra. Lahat ng aspeto ng buhay natin, meron at merong inchik na nakasama dyan. O lalo na nga ngayon, Prof, napakainit ng usapin kay Joseph C. Na kung saan kini-question yung pagpeke niya ng mga dokumento para makapagpalaki ng negosyo dito sa Pilipinas. Oo. Kilala mo ba yun, Prof? Ano po ba masasabi niyo, Prof, hingil po doon? Hindi ko pa anong tawag dito? Nahagip yan. No? Anong negosyo ba yan? Yeah. Yung business tycoon na may pinakamalaking negosyo ng mining dito sa Pilipinas. Aba, siguro kasama yan doon sa pinag-uusapan natin kanina. No? Kasi alam mo, at the end of the day, pagdating sa minahan na pinag-uusapan natin, ang reklamo ng ibang mga players is, sumusunod ba ito sa mga regulasyon? Kasi itong mga pinag-usapan natin, mga minahan kanina, karamihan dito, lalong-lalo na pinag-usapan natin ang, alam mo kahit yung markuper, mga Chinese din ang involved dyan eh. No? Tapos, ito nga sa Surigao, kailangan din natin tingnan yung sa Tawi-Tawi. Ang daming mga na-displace dyan na mga tao. Kasi, alam mo, pagka nasira na yung kapaligiran, no? Meron ding toxicity yan na tinatawag. Tama. Kasi gumagamit yan ng, tawag nila din, mercury. Ayan. Hindi yung bilihan ng gamot. Yung mga yung chemicals. Oo. Halo-halo na yan, Prof. Oo. So sa madalit sabi, talagang yan masama. No? So wala kang pwedeng itanim, hindi mo pwedeng inumin ng tubig. At kapag yan nalanghap mo, talagang hindi maganda. Kaya lumili ka sa mga tao, namamatay yung komunidad. So, ang tanong ko lang, bakit napapabayaan ito at pinapayagan na ganun-ganun lang? Kasi siguro, Prof, baka naman malaki yung lagay. Ayun na nga. Malaki yung lagay nila doon. Ayun na nga. Ang isa pang tanong dito, hindi lang, alam mo yung lagay kahit saan ka pumuntang bansa. Meron at meron yan. Ang tanong lang dito, may hangganan. Pag ang pinag-usapan natin, binebenta mo na yung bayan mo sa ibang bayan, ibang usapan naman na yata yun. Sa tingin nyo, Prof, ito po bang paglaganap ng hindi mga magagandang gawain, itong mga Chinese na ito? Ito po hindi po ito para sa lahat. Ito po ay para lamang po doon sa gumagawa ng hindi maganda. Sa inyong palagay, Prof, malaki ba ang naging partisipasyon dito ng dating administrasyon? Alam mo, hindi mo na kailangan tanungin yan. All you have to do is to review what happened before. At yun na nga, inisa-isa na nga natin kanina. Kung sinimulan mo din doon sa deklarasyon ng dating Pangulo pagdating sa desisyon ng Arbitral Tribunal. Nabanggit ko din, mas maaga pa nga yung kwento mong yun kaysa doon sa 2019 na insidente na sinasabi ko na ang sabi ng dating Pangulo aksidente. Pwede ko pang tanggapin na yun aksidente. Madali namang gawan ng kwento yun. Pero yung sasabihan mo ko na wag akong makialam, ako nga yung inagrabyado Tapos hindi ka makikialam. Kaya nga. Paano ba namang... Nagiging abogado siya ng mga banyaga. Exactly. Siya na yung abogado mismo. Wala nang iba. Talagang kapag sinabi niya na wag kang makialam. Ako to di ba? Tama. Ako presidente, magpresidente ka muna sasabihin ng mga membro ng kulto niya kapag ikaw sumalungat sa gusto ni Duterte. Ganon. Tsaka ang pinakamasakit po daw kulto yun, kayo naman. Tsaka ang pinakamasakit po dito nung panahon ni dating Pangulong Duterte, napakanipis ng impormasyon patungkol po sa nangyayari sa West Philippine Sea. Yung mga mangingisda natin, ninanakawan ng huli ng mga Chinese. At ang pinakamasakit pa po dito, kapag nasasaktan yung mga kababayan Pilipino po natin, napakanipis ng impormasyon na nalalagap ng mga kababayan natin. Kaya nga, napakahirap gumalaw nung panahon ng dating administrasyon kasi aping-api po talaga yung mga kababayan nating mangingisda. Alam mo, hindi naman nagkulang ng deklarasyon ng dating gobyerno. Lalong-lalo na sa pangunguna ni dating Secretary and international lawyer, ICC lawyer, Harry Roque. No? Na mahilig pala sa humba. No? At sa pogo. At alam mo, sa totoo lang, no? Hindi ko alam kung paanong
paanong magiging reaction ko dito. Kasi alam mo yung, you're a very accomplished professional. You're not just a lawyer. No? Sa dinami-dami milyong abogado sa buong mundo, iilan lang. Siguro wala pang 1,000 ang accredited ng ICC. International law, human rights lawyer ka pa. Oo nga. Ano nangyari sa kanya? Ba't parang nag-iba-iba nga yung Hindi nawala kasi yung human eh. Yung rights. Yung rights lang yung, kasi yung rights, yung puro kanan lang eh. Yun lang yung naintindihan. No? So anyway, nabanggit ko yan kasi nung nagkaroon nga ng feature, kung hindi ako nagkakamali, South China Morning Post, yung nag-feature nitong mga mangingisda natin na nagpupunta sa Baho de Masinloc. Inimbita pa ni Harry Roque yan sa Malacanang. Talaga. Kasi talagang binuli at dumating yung punto na talagang wala nang nangingisda sa Baho de Masinloc. Kasi takot na yung mga mangingisda eh. Ang ginawa ng Harry Roque, imbis na kumbaga ayudahan o i-secure yung mga mangingisda natin para makapangisda pa din, binigyan ng mga boat. Pero awa ni Batman, yung mga boat hindi rin nagamit ng mga mangingisda. Kasi pinagbebenta rin yata nila yung ginawang pera hindi nakatenga nga eh. Ni wala nga gustong bumili. Kasi wala nang makapangisda. Madaling ninyong i-search sa YouTube. Nandyan yan. Ibig sabihin, wala rin pala silbi yun. Kasi nga hindi rin siya walang silbi. Kasi paano ka makakapangisda, limitado yung kayang isakay eh. At palagay ko dito, nakakatawa, palagay ko galing din tong China. Bakit tayo bibigyan ng China na pwede nating gamitin sa kanila, hindi ba? Alam mo, Prof, parang naalala ko nung araw, may mga naririnig ako na gigirahin ka daw nung araw tapos tsaka ka bibigyan ng mga ayuda. Parang ganung style din yung ginagawa ba? Yun na nga eh. Alam mo, kaya lagi akong tinatanong, bakit daw ba ako ay maka-Amerikano? Hindi ko naman i-deny na ako'y maka-Amerikano. Pero hindi ibig sabihin na i-deny ko na inalipista din tayo ng mga Amerikano dati. Pero anong kaibahan? Ang kaibahan, unang-una, matagal na natin kilala yung mga Amerikano eh. Correct. No? Tama po. At itong mga Amerikano, dahil matagal na natin kilala, alam na natin kung paano makitungo sa kanila. Correct. At ito lang, tandaan ninyo, yung 1991 lang na pagboto natin na hindi na ipagpatuloy ang US bases. Tandaan ninyo, kailangang wag ninyong kalimutan nito. When we were negotiating with the US, history yan eh. Oo. Alam mo, ininsulto pa tayo. Ang sabi nung negosyador nila, we were conducting quote-unquote cash register diplomacy. Isipin mo, we were asking for an increase ng kanilang monthly quote-unquote rent. Actually, hindi rent kasi hindi naman pera yung binibigay sa atin. This is in the form of military assistance supposedly. Nakasama na yung mga bumabagsak na Huey helicopter. Kasi yung pinaglumaan nila, yun yung binibigay. So, hindi pera. No? So, from $300 million, ang request is maging 800 million. Kung titingnan mo doon sa ganung punto, ang laki naman ng hinihingi natin. But we're talking of two huge US bases, no? Subic and Clark. Anong magkatabihan, Prof. Exactly. Anong reference natin dito nung panahon na 1991? Alam nyo ba na sa Egypt nagbabayad ang US ng $3 billion annually nung panahon na yun, ha? Yun po ba yung mga EDCA? No, hindi. Wala pang EDCA yun. Wala ka pa nun. Yung, tama, no? Wala ka pa nun. Kaya hindi mo matatandaan. Anyway, yung 3 billion na yun, hindi para sa base militar. Yun para sa landing rights. Para lang payagan ang mga Amerikano na mag-refuel at mag-R&R, magpahinga pagkailangan. Ang laki ng diferensya. 3 billion sa landing rights, sa 800 million sa dalawang malaking base militar. Bakit ko kinikwento yan? Nung bumoto ang Senado na wag nang i-renew yung ating partnership dyan, binalikan ba tayo ng Estados Unidos? Hindi. Pero, pagka
binatikos mo ang bansang China, idideklara kang persona non grata. Tama. At sasabihin nila, hindi na namin bibilin yung mga saging ninyo. Ha? Oo, kasi mas gusto namin, maliliit saging namin. Yung sa inyo, mahaba. Hindi na namin bibilin yan. Ganon. Yun ang ano nila. Kaya bastos ka usap eh. Tapos sasabihin mo, kaibigan. Kaya sa akin, walang comparison. Totoo yan. Yung mga base nila ron sa Subic na napakinabangan din ng mga Pilipino doon. Yung iba, ginawang mga resort. Yung iba, ginawa pang restaurant. Iba, ginawang tourist spot. Yan, pinapasyalan ng mga ng mga Pilipino. Exactly. At ng mga iba pang mga ibang lahi na pumupunta diyan. So napakinabangan pa rin naman. Napakinabangan Kaya talaga. lang nga kasi ang pinupunto ni Prof dito na kahit ganun man ang nangyari na kung sa iba'y pambabastos na yon, kung sa iba'y pagtataboy na yun sa kanila, hindi pa rin tayo nagawa na, alam mo yon na balikan ng kahit na anong masakit na salita, kahit na anong masakit na gawin nila, na may kakayanan naman sila, di ba? Yes, definitely. Pero eto nga kabila na mahal ng kulto ni Duterte, eto yung mga lahat inaapi, lahat may balik sila. Konting kibot may balik, konting arasagid ko na dangay. Oo, sa amin sa probinsya, ang tawag doon arasagid. Oo, ha? Tsaka tawag dito. Ang maganda po kasi sa Amerika, kaya masarap sila maging kaibigan kasi hindi nila pinagdanasaan yung mga teritoryo natin eh. Hindi katulad ng China na kinakaibigan lang tayo dahil gusto yung mga teritoryo natin. Alam mo, at the same time, binubuli yung mga kababayan natin Pilipino. Alam mo, for the longest time, I've been trying to explain the objective of China. Kalokohan yung sasabihin na interesado yung China dyan dahil merong oil reserves. Hindi naman nila kailangan yan. Meron silang pinanggagalingan ng oil. In fact, yung kanilang Belt and Road, Pakistan nga, halos kontrolado nila. A good number of African countries, talagang sabi nga nila, pag-aari na nila because they fell into, quote-unquote, a debt trap. Pinautang ng pinautang. Hanggang wala na, hindi na makabayad. So, kontrolado na nila ngayon yung mga, literal, na kontrolado na yung bayan. Kasi yung public utilities, yung mga ports, kontrolado na nila. In fact, nung December 2, 2023, kasi hanggang Europe yung Belt and Road nag-withdraw ang bansang Italia. Kasi sabi nung Italia, nakita na nila yung modus operandi ng bansang China. So nag-withdraw sila doon sa agreement, doon sa Belt and Road Initiative. So sa madalit sabi, hindi totoo na oil o crudo ang purpose nila dyan. Ang gusto nila talaga makontrol yung Pacific kasi inggit na inggit sila sa Estados Unidos na malakas ang presensya sa Pacific. Ngayon, naintindihan ko, kung ikaw ay malaking bansa katulad ng China, talagang aawayin ko yung malaking bansa din katulad ng Estados Unidos. Ang tanong ko lang, bakit kailangan mong saktan yung mga Pilipino? Tama po. Bakit kailangan mong gutumin yung mga mangingisdang Pilipino? Bakit hindi mo man lang, pwede mo namang piliting angkinin yung kabuuan ng South China Sea kahit na wala ka talagang basehan. Pero, hindi mo ba pwedeng payagang patuloy na mangisda, yung mga maliliit na mangingisda dyan? Yun lang, maliit lang na tanong. Nakabangka nga lang Prof. Exactly. Diba? Mga bangka At maliliit pa. Yung mga bangka. Yung mga bangka nila, malalaki na. Lumalagpas pa sila sa teritoryo. Tama. Alam mo, hindi lang malalaki. These are metal hull ships. Diba? Kaya nga, ang tawag natin ay militia. Kasi, hindi dahil sa Malaysia, kung hindi dahil sa talagang pinondohan ng gobyerno ng China yung kanilang mga mangingisda para double purpose, mangingisda sila and at the same time kapag ang tawag dito banggaan at yun ang talagang mahilig sila sa banggaan Kaya nga sila nagbabanggaan. Yun na nga. Di ba Kaya sila nagbabanggaan yung mga barko nila Kawawa na lang ang dehadong-dehado dito, yung mga mangingisda natin. Kaya hanggat hindi na re-resolve yan, talagang mahihirapan. Kaya alam po ninyo,
yung suporta ninyo sa bansang China at lalong-lalo na doon sa mga leader na sumusuporta sa kanila, baka naman pwede ninyong pag-isipan kahit konti lang ho. Lalo-lalo na yung mga pronouncement nila, pinaglololoko na kayo, kayo naniniwala pa din.